Alam mo ba? Narinig mo na ba ang salitang pulot o kyutan? Mas kilala natin ito sa English word na honey. Pero alam mo ba na kaya nitong tumagal ng mahabang panahon basta't maayos lang itong nakaimbak? Kaya ang tanong, bakit nga ba? Hayaan mo at aking ipapaliwanag. May kaugnayan kasi ito sa mababang water content at natural na acidity ng honey na nagpapahirap sa pagdami ng maraming microorganisms na karaniwang nagpapasira ng pagkain. Kaya kahit matagal na itong nakaimbak, hindi ito kagaya ng ibang pagkain na madaling masira o mapanis. Pero syempre, hindi lang naman sa tagal nito kapaki-pakinabang ang honey. Maaari rin kasi itong gamiting natural na pampatamis sa tsaa, tinapay, yogurt, at iba pang pagkain at inumin. Nakakatulong din ito sa pagpapaginhawa ng ubo at masakit na lalamunan, lalo na kapag inihahalo kasabay ng maligamgam na inumin. Ngunit hindi ito kapalit ng gamot o medical treatment ha, at hindi dapat bigyan ng honey ang mga sanggol na wala pang 1 taong gulang dahil sa peligro ng tinatawag na infant botulism na sanhi ng pagkalason. Sa kabuuan, hindi ibig sabihin na imposibleng masira ang mga pulot. Kapag napasukan kasi ito ng tubig o hindi maayos ang pagkakaimbak, pwede pa rin itong magbago o masira. Kaya para mas mapanatili ang kalidad nito, itago ang honey sa malinis, tuyo at maayos na nakasarang lalagyan. Mula sa pagiging natural na pampatamis, pagpapaginhawa ng ubo at masakit na lalamunan, hanggang sa kakayanan nitong tumagal, talaga namang natatangi ang pulot pukyutan. May trivia pa ba kayong nais malaman? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na.